Panalo na ba ang Amerika? Talo na ba ang Iran? Mga kaibigan, na pag-usapan natin, napakahalaga po nito. April 9, 2026. Ngayon, ipagdiriwang ang araw ng kagitingan. May kunti lang akong naisip kung bakit sineselebrate ang araw ng kagitingan. Mamaya na yan sa mamaya na yan sa Amerika ha. Teka, ceasefire ha. 2 linggong tigil putukan. At sana hindi lang 2 linggo, sana tuloy-tuloy na pong tigil putukan kasi yan po ang dahilan ng ating paghihirap ngayon. Sobrang mahal na ng bilihin. Dito muna tayo sa atin. Kasi lalo na sa mga millennial, hindi po na maunawaan kung ano yung araw ng kagitingan. Ako, nag-search muna ako. Kasi ako, wala rin ako pinag-aralan eh. Nag-search ako dito. Kasi mayroon diyan mga nagtatalo-talo bakit daw ipagdiriwang yung pagkatalo. Yun pala ang araw ng kagitingan ay pagsuko ng mga sundalo sa bataan. Di ko na mapaliwanag kung ilang libo yung namatay dyan. Ibig sabihin kasi, naglakad yan mula Bataan hanggang Pampanga. Death mark. Bakit natin ipanagdiriwang yan? Pagluluksa. Kung totoosin, pagluluksa. Pagkatalo. Ibig sabihin mga kaibigan, lahat ng larangan, para sa akin, sa pag-ibig, mayroong pagkatalo. Pero dapat hindi ka susuko. Ganon din ang nangyari sa ating mga sundalo. Ano yan eh? Ayon sa aking pagsasaliksik, halo-halo, Amerikano, kung ano-ano mga sundalo at karamihan ay Pinoy, mga guerrilla, sumuko. Anong masama bang sumuko? Kung sa tingin mo ay captured ka na, huli ka na talaga. Pero hindi kaduagan ang pagsuko. Ibig sabihin, gusto mo na maligtas pa ang iba. Kasi kung sa aking pananaw kung hindi sila sumuko, ganun din, bubumbahin din ng kalaban. Hindi tayo magbabanggit masyado ng mga bansa Magka-copyright ako. Di mauubos din, pati madadamay ang mga sibilyan. Kaya po sa aking pananaw, kaya po sumuko na yung mga sundalo para wala nang madamay. Yan lang po sa aking pananaw. Ibig sabihin, kabayanihan ang ginawa nila. Hindi naman sa no? Kung hindi nangyaring gano'n, hindi natin alam kung nasakop tayo. Pero alam niyo sa mga ganong mga digmaan, bakit? Ang Japan ay natalo din ng Amerika. Pero maunlad. Bakit? Nasa tao na kasi yan mga kaibigan. Kung damdamin natin yung pagkatalo, hindi na tayo magsikap na bumangon, lugmok tayo. Kaya ang simbolo ng mga digmaan na yan ay hindi, kung natalo ka man, hindi katapusan ng kasaysayan. Halimbawa, matuluyan na magwakas ang gera, panalo ang lahat. Kasi ang gera, wala dyan ang panalo. Laging talo yan. Kaya panalangin natin na sana matapos na ang digmaan para mananalo tayong lahat para sa kabutihan. Lagi tayong manalangin mga kaibigan. Ayun Ako sumasali na ako dito sa mga usaping kasi sa hindi naman sa pagmalaki sa inyo. Ako walang kodigo. Natatandaan ko yung mga sinasabi ko, dito lang nakalista yan. Ayun pala. Yung pagluluksa, na pagsuko, hindi kaduagan. Tingnan nyo naman. Di nanalo din ang nasaan na ngayon, marami nga tayong veterano. Kasi, natalo po ang mga kalaban. Sino pong tumulong sa atin? Kaya po, hindi po tayo dapat magalit sa bansa na namamagitan at
gustong ituwid. Di pa ako magbabanggit ha. Oh, kasi kagaya din na nangyari sa atin, naging malaya tayo. Sino nagligtas sa atin? Amerika. Kaya lang, kung baga, pinabayaan din natin ang ating kalayaan, kaya bagsak din tayo sa kahirapan. Sana mabago natin ang ating mga mindset. Di pwede na umasa lang tayo lagi sa tulong. Kaya natin tumayo, magsikap, magdasal. At importante, kung tayo-tayo, huwag tayong mag-aaway, magtutulungan. Itaas, para tumaas tayo lahat. Walang hilahan pababa. Sige, di natin nabaan ang ating talumpati. Kasi baka makapiright na ako, galit na si Mita sa akin eh. Maraming salamat sa mga bayani. Ituturing natin yung bayani, kahit na sumuko yan eh. Kasi, kumbaga, nandyan pa rin ang Pilipinas, hindi nabura. Maraming salamat, ingat po tayo.